Maihahain pa po ba o maiseserve ang arrest order kay dating spokesman Harry Roque? Ano po ang inyong tansya? Yeah, we have already uh, binigay na namin yung arrest order sa mga ating kapulisan and to the NBI, no. Unless otherwise the Supreme Court make a decision on that, aarestuin po namin siya kung saan man siya naroon. So, nauuso po ngayon ng nagtatago. Ano po? Napansin po ninyo? Is this something that you were exposed to before? O ngayon lang po ba ito nangyayari na mga personalidad na tulad ni Harry Roque, yan po, nawawala na lamang bigla? Ngayon lang po nangyayari yan. I do not know why Attorney Harry Roque would not want to face us, no? Naging congressman naman siya. Alam niya ang mandato ng Congress. I hope that he comes out and come to our hearing para na marinig namin ang kanyang maaaring sabihin, no? Sapagkat marami nagsasabi na alam niya ang ibig sabihin ng pogo. Sa amin, sa akin po, flight is an indication of guilt. Kaya sana po talaga lumabas na siya. Congressman Benny, this is Pinky. Magandang gabi po sa inyo. Ay, magandang gabi, Pinky. Sir, sabi po ni Attorney Harry Roque, hindi naman siya talaga pugante sa batas, kundi pugante lamang sa Kongreso. At wala daw siyang pakialam. Ano ho ang inyong reaksyon dito? Well, kung kanyang tinatanggihan yan, sa kanya yan. Pero the thing is, meron kami mandato and it's according to law. Kaya sa amin, no one is above the law. The law applies to everyone. Roque's actions are not about standing up for his rights, no? They are about avoiding accountability. Kaya nga sabi nga namin ay he's not above the law. Kinakailangan sumunod siya sa batas. The thing is, pugante siya as far as the law is concerned. Yung pong pinag-ugatan nito, hindi ho ba nakailang beses na rin nagpakita si Attorney Harry Roque dyan sa Quadcom Committee? At ang naging problema ho ay nung humingi po nitong, ano ho ba tawag doon sa legal term, ducis tecum, hindi ho ba? Yung mga papeles, kumbaga, ng kanyang kumpanya na Biancham ay hiningi ni Congresswoman Luis Roata. At yun yung inyong inasahan sana sa susunod na hearing pero hindi siya nagpakita at hindi din po ibinigay o isinumite ito. So ang sabi po niya, kung meron ho kayong ebidensya, mag-file na lang daw ho kayo ng kaso. The thing is, alam mo, the judiciary and the Congress are all equal branch of government. Meron kaming karapatang mag-imbestiga in aid of legislation. Kaya nga po dapat lamang na sumunod si Harry Roque sa batas. Now, sabi namin, bigay mo sa amin mga dokumento, bakit bigla ka yumaman, bakit bigla ka nakabili ng malaking property, upang makita po natin talaga, ito ba ay involved sa Pogo? Sapagkat nakakapagtaka naman na siya abogado ni Cassandra Ong, na siyang involved sa Pogo, na hindi niya alam ang involvement ng kanyang kliyente sa Pogo. At hindi lamang yan, kundi sinamahan pa niya si Cassandra Ong kay Altenco. Alam na alam niya Bakit na dinideny pa, no? Sinamahan niya si Cassandra Ong kay Altenco sa PAGCOR upang magbayad ng renewal of license. For what? Inamin po ni Cassie Ong nung interview namin siya, nung tinanong namin, inamin po niya for Pogo. Kaya alam po ni Atty. Harry Roque yan. Hindi ko alam kung ba't tinatanggi niya pa. Opo, naalala ko po yung bahaging yon ng Quadcom Committee nung tinatanong niyo po si Cassandra Ong hinggil doon sa bakit sila pumunta sa PAGCOR, ano ba yung lisensyang hinihingi nila. Naalala ko po ang sinasagot sa inyo ni Cassandra Ong noon ay PAGCOR. Tapos sabi mo, hindi, sa PAGCOR kayo humihingi ng lisensya para saan? Para saan? Hindi ho ba? So, ganito po yun. Hindi ho ba, meron pa ho ba kayong importanteng inimbita para po sa Huwebes to shed more... Actually, we have been inviting his wife, no? Sapagkat yung misis niya ay kasama sa kanilang korporasyon. At narinig namin na siya ang treasurer, siya ang tagapagtago ng pera.
Kaya gusto naming makausap siya. Pero until now, tinatanggihan niya pumunta. At ang kanya reason, may sakit siya, inoperahan siya, I things see. like this. So, Oo. hindi pa po sigurado ang kanyang pagdalo sa Thursday? Hindi pa sigurado. Ang gagawin po namin siguro, papa-aresto na namin siya. Is that what you plan to do, Congressman? Yes, If she yes, doesn't yes. show up on Thursday? If it doesn't show up, we can issue a show cause order on her to compel her to come. And if she doesn't show up again, we could be able to hold her in contempt and arrest her. Okay. Si Cassandra Ong naman po, ano pa ho ang palagay ninyong makukuha niyo pa sa kanya? Well, inamin na rin niya, siya ay nagbayad ng renewal of license sa PAGCOR dahil sa POGO. Ngayon, ang gusto na niya malaman, how much money have been exchanged, eka nga, no? AMLAC should know about that sapagkat nagbayad siya sa PAGCOR ng $150,000 in cash. Oo, napakalaking pera noon. Kaya ngayon, inaalam po namin sapagkat he refused to actually for us to open his bank accounts. You see? Kaya sa amin, kinakailangan na malaman namin yung deep involvement niya sa POGO. Okay. At ang ilang pang mga personalities na alam niya na kasama ito. Mabilis na tanong na lang po, Kong Benny. Sa palagay niyo ho ba nasa Pilipinas pa si Attorney Harry Roque? Hindi ko masasabi kung nasa Pilipinas pa siya unless otherwise. Pwede naman naming patawag ang BI para malaman namin kung nakaalis siya ng bansa. Hindi naman siguro siya magbabaktot kung papuntang Malaysia tulad ng ginawa ni Cassandra o Sheila Goo, no? We will be able to find out. Madali lang malaman yan because the immigration would have a record of his departure if ever na siya ay talagang doon sa airport dumaan. Maraming salamat po sa inyong oras. Congressman Benny Abante ng Maynila.